we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mga kapuso, nakuha na ng video ang pananakit ng isang guro sa 3 high school students sa Lubao, Pampanga. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Imbes na kaalaman at magandang asal, mga sermon at mura ang natanggap ng 3 lalaking estudyante mula sa kanilang babaeng guro sa kalagitnaan ng kanilang pagsusulit sa isang paaralan sa Lubao, Pampanga. Hindi pa nakuntento ang guro at pinagkahampas pa ang mga estudyante na pawang grade 9. Itong ating advisor, sa subject advisor and teacher ay got outrage kasi itong mga estudyante na mga biktima natin ay nagkaroon ng heated arguments. So, nakikita sa viral video na those victims were subjected by the advisor for physical abuse and verbal abuse. Nanlumo ang mga magulang nang mapanood ang video. Masakit po bilang isang nanay na sinasaktan ng ibang tao yung anak mo. Nang ganun ka brutal na pananakit. O at saka teacher, paano? Siyempre sila yung tumata, yung pangalawang magulang pag nasa school. Tumanggi nang magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang pamunuan ng Schools Division Office ng Pampanga. Pero na-relieve na raw ang inirereklamong guro at na-endorse na rin sa Regional Office ng DepEd ang reklamo para sa investigasyon. Nagsampa na rin ng criminal complaint ang PNP sa Office of the Provincial Prosecutor laban sa guro. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa RA 7610 o Child Abuse Law. Sinisikap pa ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng panig ang inirereklamong guro. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasintabi po mga kapuso, nahati ang katawan ng isang 41 anyos na lalaki matapos masagasaan ng van sa Pamplona, Camarines Sur. Nakaalerto si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Dead on the spot ang isang 41 anyos na lalaki sa bayan ng Pamplona, Camarines Sur matapos mabangga ng isang van. Base sa investigasyon ng pulisya, nang galing sa bayan ng Libmanan ang naturang van at patungo sana sa bayan ng Baaw, Camarines Sur nitong Mayo 19 ng umaga. Pero nakatulog umano ang 22 anyos na driver nito. Kaya napunta sa kabilang linya ng kalsada ang sasakyan hanggang sa tuluyang nasagasaan nito ang biktima na naglalako ng kakanin habang sakay ng kanyang motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon pa ang biktima ng halos 10 metro ang layo mula sa pinangyarihan ng aksidente. Pagbangga, tumilapon yung driver ng motor. Nahati mismo siya ma'am dito sa may baywang. Siguro ma'am, dun sa unang impact pa lang medyo madali na siyang maputol. Then second impact na lang siguro yung pagkahati. Gasgas naman sa katawan ang tinamo ng van driver at kasama nito na sa ngayon ay nasa mabuting kalagayan. Maging defensive and disciplined driver po tayo. Gustong ang driver walang tulog, tumabi muna sa safety lugar, then magpahinga, then after na nakapag-recover ng pahinga, saka na lang siguro mag-proceed sa pupuntahan. Hindi na nagsampa ng kaso ang pamilya ng biktima matapos magkaareglo sa nangyaring insidente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasintabi po ulit, aso na umatake sa ibang hayop, pinagahampas at ibinitay sa Pilar Capiz insidente. Nahuli cam
Yan at iba pang balitang tinutukan ni Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Makikita sa video na inupload ng Rojas Animal Welfare Society sa Facebook page nito ang isang aso na nakabitay sa poste ng basketball ring. Ang aso maririnig na umaalulong sa sakit habang hinihila ng isang lalaki ang tali. Makikita ring lumapit ang isa pang lalaking may bitbit na kawayan at ilang beses na pinaghahampas sa ulo ang aso. Kinumpirma ng Pilar PNP na ang viral na video ay kuha sa Barangay Blasco sa parehong bayan. Hindi na tinukoy ng pulisya ang mga sangkot sa video, pero ang lalaking walang damit na humampas sa aso ng ilang beses ay ang SK chairman ng barangay. Kaya nito dahil sa pag-iya, pinangaon sa mga kasyapatan, delikado pala sa mga pumuloyo, especially sa mga kabataan. So nagpangabay siya nga ano na din, disclose, but unfortunately, ang manner siyang pag-disclose, though hindi ano. May isang animal welfare group mula sa Maynila na nakipag-ugnayan na sa pulisya para makapagsampa ng kaso laban sa mga sangkot. Mga animal welfare advocates na naabot nga sila ang mag-file ng isang complaint. Kaya kung panahon pa siya ito, kinalam din siya private complainant. Maliban sa nasabing grupo, may grupo din ng animal welfare advocates sa Capiz na tutulong upang masampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 10631 o Philippine Animal Welfare Act of 2013 ang mga sangkot. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 Western Visayas na makuhanan ng pahayag ang SK chairman, barangay official at may-ari ng aso pero wala pa silang pahayag. Sa Iloilo City, patay ang 5 kambing na alaga ni alias Noynoy nang pagbabarilin ng mga ito ng kanilang kapitbahay gamit ang air gun sa Balantang Haro. Ayon sa may-ari ng kambing, dahil sa matinding init ng panahon, pinakawalan niya ang mga alaga hanggang sa makapasok ang mga ito sa bakuran ng bahay ng pamilya ni alias Juan. Nasira raw ang mga tanim na gulay ng suspect matapos kainin ng mga kambing, kaya niya ito pinagbabaril gamit ang air gun. Nagaygot sa Monlote. Kaso lang kay grabe ang init, ginbuyan niya, muto nakita gro katagi piyak balay, pinagtiro ya. Hindi na humarap sa kamera si alias Juan pero ayon sa kanya, ilang beses nang pinagsabihan ng kanilang mga tauhan ng may-ari ng kambing, ngunit patuloy pa rin nila itong pinakakawalan. Labis ang panghihinayang ng isang hog racer mula Virac, Catanduanes nang maabutan nito ang kanyang alagang baboy sa loob ng kulungan na patay na at putol ang 2 paa. Ayon sa opisyal ng barangay, pahirapan ang pagtukoy sa taong gumawa nito sa baboy dahil malayo ang naturang kulungan sa mga kabahayan sa lugar. Hindi rin daw ito ang unang beses na may nangyaring pang-aabuso sa mga alagang hayop sa lugar. Kinondena naman ng Animal and Human Wellness Society ang nangyari. Samantala, tiniyak naman ng Municipal Agriculture Office ang tulong sa apektadong hog racer. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Zen Kilantang Sasa, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan ang 2 katao matapos hagisan ng granada ang isang kapilya sa Cotabato City. Nakaalerto si Justoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagtumbahan ang mga upuan sa loob ng Senior Santo Niño Chapel ng Barangay Rosary Heights 3 sa Cotabato City alas 11 ng umaga, araw ng linggo. Matapos sumabog ang isang granada habang may isinasagawang biblical fellowship sa kapilya. Sugatan ang 2 parishioner na isang 40 anyos na babae at isang 65 anyos na babae na kaagad dinala sa ospital. Ayon sa kapulisan, mabuti na lang at hindi sumabog ang buong granada. Posible pong may mamatay pa kung nagkaroon po ng high order of explosion or high order of detonation. Minor lang pong injuries yung 2 biktima. Nakuhanan naman ng CCTV ang aktual na paghagis ng granada sa suspect na lalaki sa loob ng kapilya. Nakasakay ito sa isang motorsiklong walang plaka. May pagkakakilanlan na ang pulisya sa suspect na residente lang ng lungsod. Lalaki, single motorcycle na walang plaka and nakamask, puting mask. Pero kita yung mukha niya. Mayroong tao doon sa area na nakilala siya, nakita siya na naghagis. He positively identified the suspect. Inaalam pa ang motibo ng suspect. Patuloy ngayon ang pagtugi sa suspect na mahaharap sa kasong frustrated murder. Sa Bansalan, Davao del Sur naman, isang granada ang narecover ng kapulisan sa isang damuhan sa barangay Kinuskusan.
Pinaglalaroan umano ng isang lalaking minor de edad ng isang hand grenade. Nang makita ito ng mga residente, kaagad nila itong ipinaalam sa pulisya. Kinumpirma ng Provincial Explosive and K9 Unit Davao del Sur na isa itong uri ng MK2 hand grenade. Nasa kustudiya na ng PECU ang nasabing eksplosibo. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Jess Tony Humamil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpapasalamat ang biyuda ni dating Negros Oriental Governor Roel Degamo sa pagbasura ng bansang Timor-Leste sa hiling na political asylum ni dating kongresista Arnolfo Arnie Teves Jr. Ang pagbasura sa hiling ni Teves Jr. ay kinumpirma ng Department of Foreign Affairs. Kasalukuyang nasa Timor-Leste si Teves Jr. na inaresto noong Marso. Inaantay na lang na matapos ang proseso para maibalik siya sa Pilipinas. Umaasa ang biyuda ni Degamo na matapos ibasura ang hiling ni Teves Jr., maibabalik na siya sa Pilipinas para harapin ang mga kaso. Si Teves ang tinutumbok na nasa likuran ng Pamplona Massacre na ikinasawi ni Degamo at siyang pang iba pang katao. Ayon kay Mayor Janice, gumugulong na rin ang kaso laban sa iba pang mga sangkot. Tapos na ang pre-trial ng kaso at sisimula na ang hearing proper sa susunod na buwan. Malipay kayo gyud ta ana. We are very happy for that good news. That goes to show that we have neighbors nga concerned sa welfare sa iyang silingan. Nga na-feel nila nga dili lalim kung sila'y mahitabuan. Sa kauna-unahang pagkakataon, naganap ang Mango Harvest Festival sa Ilocos Sur. Ginanap ito sa isang mango farm sa Barangay Jordan, Bayan ng Sinait. Mula sa mga teknolohiyang ibinigay ng Agriculture Office, 120 calendar days ang kanilang binilang mula sa pamumulaklak ng mga puno ng mangga hanggang sa maging harvestable ang bunga. Malaki man o maliit ang bunga, naging matamis raw ito na isa sa ipinagmamalaki ng lalawigan. Pinag-aaralan raw ng provincial government ang pagpapatayo ng planta para makagawa ng iba't ibang produkto mula sa mangga at upang hindi masayang lalo na kung nakaranas ng overproduction. Tinatayang 5 ang variety ng mangga sa Ilocos Sur pero tanging ang Carabao Mango ang marketable o maganda ang presyo na kailangan daw maparami. Para pag sobra ng harvest natin, doon din dadalhin yung mga mango natin sa province of Ilocos Sur. Susunod! Water adventure at tour sa mga lumang bahay at masarap na pagkain saan kaya matatagpuan. At fusion ng milk tea at classic baterol, ano kaya ang lasa? Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Sa official statement na inilabas ng kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, muling iginiit ni Mayor Guo na hindi siya espiya ng China at isa siyang Pilipino. Itinanggi rin niya na may kinalaman siya sa ni-raid na Pogo Hub sa Baofu Compound sa Bamban. Pag-amin din ng alkalde tungkol sa kanyang pagkatao na siya ay love child na anak ng kanyang ama sa dati nilang kasambahay sa Bamban Tarlac. Bata pa raw siya nang iwanan siya ng kanyang biological mother at siya ay lumaki at itinago sa loob ng hog racing farm. Wala rin daw siyang diploma sa isang formal na edukasyon dahil home tutoring ang kanyang naging edukasyon. At teenager na raw siya nang malaman ng petsa ng kanyang kapanganakan. Kaugnay naman sa mga kontrobersiyang kinakasangkutan ni Mayor Guo, ipinag-utos ng DILG na tanggalan ng kapangyarihan si Guo sa Bamban Police. Sa pahayag ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, matapos ang kanilang investigasyon, nagdesisyon ng DILG na tanggalin ang supervision ng Bamban Police Station sa kapangyarihan ng alkalde. Naghihintay naman daw ang NAPOLCOM ng pinal na direktiba para ipatupad ito. Nagain din ang DILG ng suspension order laban kay Mayor Guo sa Ombudsman. Sugatan ng isang truck driver na tinangka umanong hold-upin matapos barilin ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa Bawan, Batangas. Naka-alerto si Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog.
Magpapahinga lang sana sa gilid ng bypass road sa barangay Manghinaw 1 sa Bawan, Batangas ang 56 anyos na truck driver nang tangkain umano siyang hold-upin ng 4 na lalaking lulan ng 2 motorsiklo. Ayon sa pulisya, lumapit umano sa kanyang truck ang mga sospek at nagtanong kung saan ang ospital sa San Pascual. Pagkatapos nito, nakita na niyang may hawak na kutsilyo ang isa sa mga sospek at tinangkang buksan ang pintuan sa passenger seat. Paglingon niya sa kabilang bahagi, dito na siya pinaputukan ng isa pang suspect at nagdeklara ng hold-up. Sugat sa kaliwang panga ang tinamo ng biktima. Nagawa pa umanong imaneho ng biktima ang truck patungo sa bayan ng San Pascual kung saan doon siya nakahingi ng tulong. Mabilis naman daw nakatakas ang mga suspect. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang biktima hinggil sa insidente. Nakahandusay at wala ng buhay ng datnan ng mga otoridad ang isang lalaki sa gitna ng Barangay Road sa Sitio Kambingan, Barangay Bulsa, San Juan, Batangas, pasado alas 12 ng tanghali noong Sabado matapos pagbabarili ng mga hindi patukoy na sospek. Inutusan siya ng may-ari ng sasakyan na may kuhanin sasakyan. Pagbaba niya doon sa parking ng sasakyan, nakarinig na nga po sila ng putok. Nung pinuntahan ay nakabulagta na, patay na. Hindi pa matukoy ng pulisya ang posibleng motibo sa pamamaril, ngunit sa kanilang pag-iimbestiga, isang kalibre 45 at isang carbine ang ginamit na baril. Naiuwi na sa kanilang tahanan sa Barangay Bulsa ang mga labi ng biktima ayon sa pulisya. Patuloy namang inaalam ang kinaroroonan ng mga suspect na nooy posibleng naglakad lang sa lugar. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima hinggil sa insidente. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang universidad at kolehiyo sa Region 1 naghain ng petisyon para sa tuition hike sa CHED Region 1. Yan ang tinutukan live ni Joan Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Joan? Chris, mula sa mahigit 70 pribadong kolehiyo at universidad sa Rehiyon 1, 33 rito ang nag-apply ng tuition hike sa CHED Region 1. Working student si Daniela, kumakayod para makapagtapos ng kolehiyo. Sakali raw nakasama ang pinapasukang universidad sa magtataas ng matrikula, kinakailangan daw niyang maghanap ng part-time job. Gusto ko din po matulungan yung mga parents ko po. Talagang nagpa-part-time job na po ako para mabawasan po yung mga bayarin din po sa school, bayarin din po sa bahay. Pinaghahandaan na rin daw ng mga magulang ang inaasahang pagtaas sa tuition ng mga pribadong kolehiyo at universidad sa susunod na pasukan. Malaking kabawasan na yun para sa allotted na money para sa mga pagkain ng mga bata o para sa mga allowance ng mga bata. Base sa tala ng Commission on Higher Education o CHED Region 1, 33 pribadong kolehiyo at universidad sa rehiyon ang naghain ng petisyon para magtaas ng matrikula para sa school year 2024 to 2025. Ang ating mga private education institutions ay nag-ooperate based on their collection of their tuition fee. Sasailalim ang aplikasyon sa evaluation ng CHED at dapat makapasa sa kriteria bago ipatupad. Tumigil sa pag-aaral sa isang pribadong kolehiyo ang anak ng jeepney driver na si Roger. Nang marinig na may mga paaralan na balak magtaas ng matrikula, lalo siyang nabahala. Dako nga kuan nga pala sa ano naman kay mahal magsaka. Ti napudlayan kami. Pigado pagda ng biyay subong. Sa buong Western Visayas, 36 na mga pribadong kolehiyo at universidad ang nagsumiti ng petisyon na magtaas ng tuition ayon sa Commission on Higher Education 6. Ayon kay CHED Regional Director Raul Alvarez Jr., nasa 6.9% ang kanilang reference para sa tuition hike sa susunod na school year. Ang 70% ng increase ay dapat mapunta sa sweldo ng mga guro, 20% sa mga pasilidad at ang 10% nakadepende naman sa school administration kung saan ilalaan. Sa pinakahuling tala naman ng CHED Region 1, mayroon ng 5 pribadong kolehiyo at universidad na kanilang naprubahan para sa tuition hike. Ibig sabihin, epektibo na itong taas matrikula sa 5 pribadong kolehiyo at universidad sa Rehiyon 1 sa susunod na school year 2024 to 2025. Pero linawin lang din natin, Chris, na ito yung mga sakop lamang ng CHED Region 1 dahil ito yung mga paaralan na sumunod nga doon sa educational inflation na 5.1% na tuition increase. Yung mga nag-apply naman na mga pribadong kolehiyo at universidad ng higit sa 5.1% tuition increase na isumiti na ito ng CHED Region 1 sa Central Office para nga sa evaluation. Chris?
Maraming salamat, Joan Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Para mas mapangalagaan at maproteksyonan ang Taal Lake, isinusulong ni Batangas 3rd District Representative Maitet Colliantes ang pagbuo ng Taal Lake Development Authority o TLDA. Sa ilalim ng House Bill 1889, nais ma-regulate ang mga negosyong nakikinabang sa palibot ng lawa. Isinalang na sa pulong ang panukalang ito sa Committee on Government Enterprises and Privatization sa Kamara. Idaraan pa raw sa public consultation ang panukalang ito. Kakandak tayo ng information education campaign sa kanila na wala dapat taong papasok dyan, kasi it's a permanent danger zone. Water adventure tour sa mga lumang bahay at masasarap na pagkain ma-e-enjoy sa Batangas. Silipin sa ulat ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ang dream travel na walang hassle, pwedeng ma-achieve sa lalawigan ng matitikas, Batangas. Outing tayo sa Little Rome of the Philippines, Lipa City. Mag-unli photo op sa kanilang barn house, windmill, man-made lake o di kaya'y makipag-bonding sa mga cute na tupa. Out of the country ang feel sa Old Grove Cafe and Village. Mula sa kalangitan, kapatagan, hanggang sa karagatan, lahat yan nandirito. We have the shrine, National Shrine of Padre Pio, which is the top contributor ng ating tourist arrivals in Batangas, and Monte Maria. Being a Catholic country, madami po tayong nakukuhang mga turista sa mga pilgrims. Pasyal na chill, may lumampaw view deck para sa'yo sa Cuenca, Batangas, kung saan 190 degrees na breathtaking view ng Taal Lake ang may enjoy mo rito. O para sa ilan dyan na mahilig mag-trip down memory lane at balikan ng past. Perfect niyong puntahan itong tinaguriang The Heritage Town. Parini na sa Taal, Batangas. Ultimate throwback ang pasyal sa Villa Tortuga na itinayo taong 1800. Mula sa Gahol family, ipinasa ito sa angka ng Garcia Leonor at ngayon costume rental studio na. May experiential tour pa nga rito sa Villa Tortuga. May mga costume na pwedeng isuot ng mga bisita para mas maramdaman ang pagbabalik sa nakaraan. Gaya na lamang nito. Ang Batangas Expedition, hindi kumpleto kung walang food trip. Ang lapot at linamnam ng lomi, malasang lechon, sumisipang sarap ng kapeng barako, at binabalik-balik ang goto. Lahat yan dito mo lang malalasa. Endless ang fun ngayong summer dito. Solo traveler ka man or with barkada, o di kaya'y kasama ang pamilya. Welcome ang lahat sa lalawigan ng magigiting. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Susunod, fusion ng milk tea at classic baterol. Ano kaya ang lasa? Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Pasintabi po mga kapuso, 7 anyos na batang lalaki pinaghahataw ng stick ng kanyang tiyuhin sa Cebu City. Ang insidente nakuhanan ng CCTV. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Siyete anyos na batang lalaki sa Cebu City pinaghahampas ng tiyuhin. Pananakit, nagkuhanan sa CCTV. Pinapagalitan lang noong una pero maya-maya pa. Pinaghampas na ng stick ang batang nakaupo sa sahig ng lalaking kinilala bilang kanyang tiyuhin. Kuha yan madaling araw noong linggo sa Cebu City. Agad naman nirescue ng mga tauhan ng Barangay Labangon ang bata at inaristo ang tiyuhin. Hanggang nang dalhin sa Barangay Hall ay hirap pa sa paglakad ng bata. Nagtamo rin siya ng sugat sa likuran at nilagnat kaya dinala sa ospital para ma-check up. Nakakulong naman ngayon sa Labangon Police Station ang kanyang tiyuhin. Sa investigasyon ng pulisya na pag-alamang nag-ugat ang pananakit sa away ng biktima at ng anak ng kanyang tiyuhin. Naman tayo nga mo, disiplina ta sa bata pero to the point nga, yung ato nga panghitabo which is dili na siya maayo sa bata. So kung mahimo, makontrol na to or madana na to istorya ang bata.
May nagpakilalang guardian ng bata na una nang nag-abiso sa pulisya na wala ang isasampang kaso, pero isa pang tiyahin ay nagpunta rin sa pulisya at nagpakilala ring guardian nito na nagsabing gusto nito magsampa ng kaso laban sa suspect. Napakalaman na nasa pangangalaga ng kamag-anak ang bata dahil wala ang parehong magulang nito. Nangurog ko pagkita na ko sa video, sir. Nya wala jud ko natiwas gani kay pag anak pag kuan sa bata syagit wala jud ko katiwas. Tutukan na rin ng City Hall ang insidente para makapagsampa ng reklamo laban sa suspect. Sinubukan ng GMA Regional TV Balitang Bisdak na kuhanan ng statement ang suspect, subalit hindi siya nagpaunlak ng interview. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Season 99 ng Men's Volleyball Tournament, tinapos ng 3-time defending champion na Perpetual Altas ang elimination round na walang talo. Nasa kanila rin ang reigning most valuable player na si Louie Ramirez. Kaya't laking gulat ng lahat ng matalo sila sa unang set ng laban sa EAC Generals. Pero nang magtuloy-tuloy ang momentum ng Perpetual, nakuha nilang manalo sa Game 1. Hindi naman nila minamaliit ang kanilang katapat sa finals at inaasahan din ng Altas na susubukang bumawi sa linggo ng Generals. Abangan ang Game 2 ng NCAA Season 99 Indoor Volleyball Finals darating na linggo simula alas 12 ng tanghali live sa GTV. Fusion ng milk tea at classic batirol patok sa City of San Fernando sa Pampanga. Ating tikman sa report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Milk tea at batirol in 1 cup. Yes, kapuso. Ang tinatawag na batirol, isang patok na inumin na ipinagmamalaki sa City of San Fernando, Pampanga. Ito ang konsepto ng lumalagong negosyo ng 35 anyos na si Hana. Dating OFW at tauhan ng isang milk tea shop. Ngayon, isang full-time franchise business owner na. Mas common sa atin yung milk tea bilang sa atin ng mga kabataan. Pero yung mga naunang mga matatanda, yung mga ano na, kilala nila ang batirol. Ngayon, naisip nung may-ari na why not i-mix siya. Kumbaga, para makilala din ng mga generation ngayon, yung batirol nga na ginawa nila is minix nila siya sa milk tea na which is in siya nowadays. Mangingibabaw yung batirol kasi malasa yung batirol eh. Kahit saan mo dalhin ng batirol, talagang creamy siya. 2 klase ng inumin ang meron sa menu. May mga classic milk tea drinks tulad ng mga all-time favorites na matcha, cookies and cream, strawberry at iba pa. May mga inumin din na hinaluan ng batirol kung saan bestseller ang kanilang ipinagmamalaking winter melon batirol na talaga namang tempting sa sarap. Minsan, okay na sa atin yung magtrabaho eh. Pero kung gusto mo lang medyo extend yung financial ano mo, why not mag-risk ka sa business, di ba? Payo ni Hana sa mga gustong magtayo ng business, huwag matakot at magtiwala lang sa sarili para unti-unting mabuo ang inyong pangarap na negosyo. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.